Because money can buy food and art materials. And understandable, of course, yung art materials. Siyempre, pag wala kang pera, hindi ka magkakaroon ng art materials pang paint, di ba? But, yung isa kong sagot doon, to buy food. Actually, yun yung una kong sagot. Why? To buy food for me and my family. Why food? Well, because lahat naman tayo kailangan natin kumain, di ba? Pero, yung food na yun is connected with something that is always said about artists who are struggling, which is the term a starving artist. So, are you guys a starving artist? Payag ba kayo na starving artist tawag sa inyo? Or are you really a starving artist? As in, nagugutom ka or hindi ka mabenta na artist? Are you starving artist? I'm a testament na kaya mong mag-survive more than being a starving artist. Parang kaya mong lumakpas dun sa totoo lang. Basta try mo lang yung best mo. But this is an episode all about that. Paano ka masusurvive dun. Okay, so wait lang. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng starving artist? Okay, tumingin ako sa Wikipedia ng terms and ito yung sinagot ng Wikipedia. A starving artist is an artist who sacrifices material well-being in order to focus on their artwork. They typically live on minimum expenses, either for a lack of business or because all their disposable income goes toward art projects. Related terms include starving actor and starving musician. Okay, let's just pause it right there. Yung sagot na to ng Wikipedia, yung sinabi nila na, yun nga, parang minimum expenses lang, lack of disposable income, at lahat ng nakukuha nilang income napupunta lang din sa parang art nila. Okay, so of course kumakain pa rin sila, makakakuha sila ng pagkain na minimal, so gagastos sa minimal. But it seems to me itong artist na ganito is a single person. Kumbaga wala siyang pamilya, nabubuhay lang siya para sa kanya, 'di ba? Or wala siyang walang umaasa sa kanyang family members. Parang yun nga, may ibang family member niya na sumusuporta sa kanya, na pinapakain siya, nagbabayad ng rent niya, nagbabayad ng kuryente nila, tubig nila. And I'm just gonna be honest, isang naging starving artist din ako. Of course, napunta rin ako sa sitwasyon na ganyan. Yung breadwinner namin sa family, siya nagbabayad ng kuryente namin, internet namin, and then nakikitira ako sa parents ko, wala akong binabayaran. So, napunta na rin ako sa ganong sitwasyon. And if you're really starting out, wala naman masama dun. You just have to at least aim na lumabas ka naman dun sa bahay mo in a way na eventually balak mong umalis dun para may sarili ka ng tirahan, may sarili ka ng bahay. Kasi it's part of being a man. Huwag tayo masyadong magpauto na okay lang na tumira sa parents' house natin hanggang maging may pamilya na rin tayo. I don't believe in that. Kasi sa totoo lang, una, hindi ka ever magiging fully a man kasi nga kailangan mong umalis ng nest. Umalis ng bahay nyo para maintindihan mo naman paano maging independent. Kasi pag nandun lang lagi yung parents mo, para ka namang nun. Yung para, nakatira ka ba sa parents mo? Ibig sabihin, nandyan sila anytime, mabibigyan ka nila ng advice, diba? Mabibigyan ka nila ng tulong. So parang ang mangyayari nun is parang hindi ka naman matututong mabuhay mag-isa. Kahit may sarili ka mang part ng bahay mo na sa'yo lang, parang andun lang ang parents mo, kapit bahay mo, parang hindi rin umalis sa bahay. Yung mag-venture out naman kayo. Gumawa naman kayo ng sarili nyong kastilyo, gumawa kayo ng sarili nyong foundations. Kasi eventually magkakapamilya ka din. Diba? Ano yun? Mag-uwi ka ng mga girls doon, tapos nandun yung parents mo. Pero of course, lahat naman tayo nagawa yun, I guess, sa traditional family na house ng mga boys. Pero that's besides the point. Ang ibig ko lang sabihin, mas maganda na may sarili kang bahay para maintindihan mo kung ano talaga yung pagiging man, 'di ba? Kasi man of the house nga, hindi naman the man of the family house. Nandun yung parents mo, nandun ka. Or, at the same time, pagka meron ka ng sariling bahay, you will be forced to work on your own. 'Di ba? Maghahanap ka talaga ng trabaho para you can be serious in life. Para magkaroon ka ng training, para magkaroon ka ng something na pwedeng mong masabi na it's entirely you. Ikaw yung gumawa nun, ganun, para maging serious ka rin sa art mo. Kasi space mo yun nandun, walang gagalaw nun. May sarili kang bahay, hindi ba ang ganda nun, di ba? So parang, for you guys na nakatira pa kayo sa bahay nyo, there's nothing wrong with it unless wala kayong
plan umalis dyan eventually. So, yun lang yung problema. Parang pag gusto nyo nang magstay dyan forever, I think yun yung medyo problematic kasi dapat umaalis din tayo sa bahay. Lalo na sa mga lalaki. Okay, pag mga boys kayo, try nyo rin manap ng magsarili rin kayo para matuto kayong mag-grow. Alam mo yun, madaming mag-grow. Madami kayong mag-evolve kayo, let's say sa Pokemon, mag-evolve kayo sa full evolution nyo, huwag kayo mag-stay like Pikachu, alam mo yun, ayaw nyo mag-evolve. Okay, sa story, fictional naman yun, pero for analogy's sake, diba, mag-full, tignan mo si Charizard, diba, aangas niya kaysa sa hindi siya nag-evolve. Diba, so, try nyo mag-fully evolve kung ano yung the best na pwede kayo. Huwag yung kontento na kayo na na Charmeleon or let's say Charmander, diba? Baby pa rin pala kayo, diba? Or let's say kay Caterpie, nagkira lang siyang si Metapod forever kasi doon lang siya nagstay. Hindi na siya ever umalis dun sa ganung evolution. Hindi na siya naging Butterfree. So, be free you guys. So, maghanap kayo ng sarili nyong bahay. Lumira kayo sa apartment, hindi nyo kailangan bumili ng bahay. Gumawa kayo ng paraan para makatira kayo sa apartment para masubukan nyo yung sarili nyo. Kasi eventually, mawawala naman yung parents nyo eh. Mamamatay din yung mga parents nyo. Mamamatay rin yung mga inaasahan nyo ng pera. And anong gagawin nyo? 'Di ba? Anong gagawin nyo para mabuhay kayo? 'Di ba? Wala kayong unless meron kayong paraan o may trabaho kayo, di lalo nyo nang gawin yung makaalis kayo ng bahay para maintindihan nyo what it takes to be a man. Not only that, how to be an independent man. Kasi eventually, yun yung makaka-attract ng mate nyo, 'di ba? So, in that regard, yung ibang artists na starving artists, they are starving because they haven't had a serious talk with themselves na pwede nilang gawin na mag-isa yung art nila dahil they are trying to create something big na naghahanap sila talaga ng trabaho or meron silang may umaasa sa kanila na mga tao na para hindi lang nila hobby yung art nila. 'Di ba? Or gets nyo? Kasi pag hobby mo lang yung art mo, ay baka hindi totoong artwork yan, di ba? So baka nga starving artist ka kasi hindi mo pa sineseryoso yung art mo or yung sarili mo na artist. Hindi ka talaga 100% dyan sa art mo, di ba? Parang sa tingin mo lang seryoso ka pero hindi ka seryoso. Kasi hindi mo pa talaga siya pinagkakakitaan. Kasi kung pinagkakakitaan mo siya, seryoso ka dyan. May client ka, alam mo yung nag-i-exhibit ka every month if you can. Di ba? Nag-help ka talaga constantly ng gallery, hindi yung nakatenga ka lang. So, yun yung tingin ko dito sa first sentence na sinabi niya. Sa next paragraph ng Wikipedia, defining a starving artist is some starving artists desire mainstream success but have difficulty due to high barriers to entry in the fields such as the visual arts, the film industry, and theater. So, minsan mahirap daw kasi talagang pumasok sa mga mainstream na art industries. These artists frequently take temporary positions such as waitering or other service industry jobs while they focus their attention on breaking through in their preferred field. Okay, so parang ang ibig sabihin lang nito is yung ibang artists naman, they get a second job like nag-waiter sila or nasa service industry, kung ano man yun, and they do their art on the side. So parang okay, pwede din. Ito naman, tumitira sila sa isang apartment, sa isang bahay na wala na yung parents nila kasi they have jobs naman. Okay, mas isang level up to kaysa dun sa naunang description nila. Kasi habang gumagawa sila ng work nila, gumagawa rin sila ng art nila, which is wonderful. At least meron ka ng sariling ikaw na place, meron ka ng sariling independence, at the same time, ginagawa mo yung art mo. That's really, for me, one of the best things you can do to start your art. Pero ang sasabihin ko lang dito is pero hindi sila full-time artists. 'Di ba? Hindi ka all in. Kumbaga, kung nag-bet ka ng all in tapos hindi mo pa kasi sigurado kung panalo ka, 'di ba? Pero kung nag-bet ka ng all in, kuha mo lahat, panalo ka na sa game ng poker, 'di ba? Pag binot mo ng all in yun. Ang problema, not all people, not all artists, 'di ba? Hindi sila nag-all in. Half lang sila, half-heartedly. Hindi ko alam kung kaya ko to or ganun. Which is, I think, a safe thing to do. And it's okay lang namin maging safe ka minsan. Pero eventually, you have to understand na kailangan mo ring mag-quit dun sa job mo para i-pursue yung art career mo 100%. Huwag ka lang masastuck sa, half-hearted ka. That's what I think.
So ganun lang yung kasimple yung para sa akin yung sinasabi dito na yung iba half-time ganito or part-time ganito pero they make their art on the side. I guess it's better than hindi ka talaga gumagawa tapos nasa bahay ka lang gumagawa ka ng art mo paminsan-minsan lang o hindi mo siya ginagawa everyday. Okay, third paragraph. Other artists find enough satisfaction in living as artists to choose voluntary poverty regardless of their prospects for future financial reward or broad recognition. Ayan. So, meron din, they voluntarily choose na maging mahirap sila. Kahit sobrang medyo successful na yung potential ng art nila, ayaw nilang sumikat, ayaw nilang maging makilala, ayaw nilang pagperahan yung art nila. Gusto lang yung para silang monk, mukha silang ermitanyo, tas ganun nag-art lang sila, ayaw nilang. For me, yung mga ganun tao, well, okay, sige, ganyan trip mo, bahala ka. Pero sa totoo lang, medyo parang stereotype na yun yung ganun. Parang bohemian lifestyle na art lang ako, ganun, hindi ako lang masyadong alam sa wala akong masyadong pakailam sa pera, gagawa lang ako ng ganito, drugs, and okay lang yun, madami naman sumisikat na ganun, madami naman magiging milyonaryo, ganun, sila Basquiat, ganyan. Pero for me, hindi ko rin siya nakikita na magandang way for a prosperous and like a positive lifestyle na maganda yung outcome mo. Kasi parang, kung gusto mo nun, good luck to you. Kasi hindi naman lahat sumisikat ng ganun eh. You can act like Basquiat or whoever na homeless artist na makikita mo dyan sa history natin. Pero, okay, artist pa rin naman sila. They can create great art, I think. Pero, para mo nasabing ganun ka na agad. It's better na at least meron kang professionality. Kasi sila Basquiat naman, tumatanggap naman sila ng pera. May studio naman sila. So, try mo rin magkaroon ng kinikita dun sa art mo. Kasi mas maganda na rin yung gusto mo mag-paint, may pang-paint ka. Gusto mo kumain ka. Gusto mo mag-travel, may pang-travel ka. Diba? So, I would rather ganun kaysa sa yung choose ko maging poverty dun sa art ko or maging voluntary poverty. Alam mo yun, parang ayoko maging mahirap by choice. Gusto kong kumain ng masarap, diba? Kasi yung iba, magaling pero galit sa pera. Sounds heroic pero why risk it, 'di ba? Lagay mo lang sa bangko. Yung kung ayaw mo ng pera talaga, lagay mo sa bangko, i-donate mo. Sabi nga ni pastor, ibigay mo sa kanya, ibigay mo sa akin, sige. Art is not all about money. Pero don't say that if wala kang pera. Ibig ko bang sabihin, masasabi mo lang yun, art is not all about money if mayaman ka na. 'Di ba? Pero pag sinasabi yun ng talagang wala naman siyang pera kasi hindi naman bumibenta yung art niya, tapos sasabihin niya, art naman is not all about money. Pero you can only say that if may pera ka. 'Di ba? So parang ibig sabihin, baka sinasabi mo lang yan kasi wala kang pera. So kailangan nyo rin isipin yun kasi meron tayong mga thinking na na-apply natin sa buhay natin na narinig lang din natin sa iba pero hindi pala sa atin talaga originally. Hindi pala actually maganda yung thinking na ganun. Lalo na sa art and money. Kasi yung ibang tao na artist na they want to pursue their art career pero ayaw nilang pera, wala silang trabaho, mangungutang lang yun eh. Or manghihingi lang sila sa ibang taong may pera, like their family members or friends. And I've been through that. Nanghihiram ako ng money para may pang-paint ako. So ayoko nang, medyo nakakahiya yun sa totoo lang. Tapos di ko naman mabibenta yung painting kasi yung pinapaint ko, mukha lang para sa akin. Ako lang natutuwa doon sa artwork ko. So hindi rin maganda yun, guys. So ngayon yun. As I wrote here sa script ko, to be able to sell art consistently means your art has value to you and others. It is recognized and has value. It also means you can make more art and live normally. So, what I meant by that is dahil gumagawa ka ng art consistently kasi nagkakamani ka, pangbili ng art materials, kumakain ka, you can live normally kasi may pangbayad ka ng rent, at napeperahan mo yung art mo kasi nakakakita din yung ibang tao ng value dun sa art mo. So, they pay you money to create art. Huwag lang yung tipong gagawa ka ng art tapos baliwala lang, ganyan-ganyan, gawa ka lang, wala lang. Tapos wala naman nakikitang value yung ibang tao dun. Naglalaro ka lang, hindi mo siniseryoso yung art mo. So, para maging successful artist ka, to be able to make a successful artwork, kahit pa paano, gagawa ka rin ng something na has value to you and to others. Kasi if ikaw lang may pakailam dun sa artwork mo, ba't mo pa ginawa yun? Ba't mo pa nilabas sa isip mo, diba? Wala naman pakailam yung ibang tao dyan. Hindi naman nila naiintindihan. Hindi mo pa pinapaintindi kaya hindi nila naiintindihan. O masyado ba high art yung ginagawa mo?
okay, may makakaintindi dyan sa art mo, pero baka patay ka na by that time. So, wag rin ganun. Kailangan kahit papano, meron kang balance pagdating sa art mo. Yung naiintindihan ka, and people can also pay you money for it kasi nagustuhan nila, gusto nilang bilhin, gusto nila rin makita, na-inspire ka sila, nagugustuhan nila yung meaning. So, madaming dahilan. But, the only thing is, pag hindi ka na nakikitaan ng value, yung work mo, ibig sabihin lang dun, hindi siya ganun ka fine art. Hindi siya ganun kagandang art na walang nakakita ng value. Therefore, hindi siya nagiging sobrang profitable. So, para mabuhay ka as an artist, of course, you need to sell your work din, di ba? So, okay. So, ganito kasi. Dati din, ako ay sobrang galit sa pera. Kasi sabi ko rin, ayoko ng pera. Ang art di tungkol sa pera. The only way I'm able to relate to starving artists na meron ngayon, or kung starving artist pa kayo ngayon, na only way na nakaka-relate ako sa inyo is because ako din naging starving artist for at least more than a decade pa nga eh. More than a decade. Ito yung tinatawag ko na dark decade ko, yung parang yung ko long hair pa ako, lagi naka-black. And at the same time, ang laging depressed, laging dark lang yung art ko. And of course, galit din ako sa pera. Yung stereotype na artist, alam mo. So, ganun. So, I think that was 2004 hanggang 2014. So, yun talaga yung dark decade ko. That was my real, parang sobrang dark phase ko as an artist. Not just because I was wearing dark, pero parang mali yung dark. As in, kabaliktaran ng enlightenment. Medyo dark pa yung pagtingin ko sa art noon. Ibig sabihin, yung tingin ko mali pa. Hindi pa ganun na tama. I used to load money talaga. And maybe that's why I didn't make money then. I hated making art for money kasi because I was being too idealistic. Thinking that an artist should make art freely without having to think of how to sell it or selling it. Ibig sabihin, naisip ko noon na dati, feeling ko pag gumawa ko ng art, hindi ko naisip yung pera habang gumagawa ko ng art dahil gusto ko lang gumawa ng art. And in a way, okay din yun. Even if you're a successful artist, you can still do that. Okay din siya actually. Pero minsan, kailangan mo rin isipin na, teka, para kanino ba to? Or, kasi kung para sa inyo nga lang, like I mentioned earlier, hindi din maganda yun. Kung kayo lang nakakagets ng gagawa ka ng sobrang mga letters, walang nakakaintindi nung sinasabi mo dun. Jumble-jumble lang, walang kwento yung ginawa mo. Talagang gusto mo lang maglaro ng paint. It could come out beautiful, baka may bumili pa rin. Pero sometimes you have to think about yung talagang titingin dun ng artwork mo. Or may sinasabi ka ba dun? Kasi mas may sinasabi ka, mas magkakaroon ng conversation about your artwork because you're saying something. So, kakausapin nung artwork yung mga tao kasi it says something, diba? So, magkakaroon ng mas magandang value yung work mo. So, if you're not thinking about money, if you're not thinking about anybody, you're just thinking about yourself, mas maliit yung chance na may makakaintindi ng work mo, mas maliit yung chance na may bibili nun. So, that's just thinking about money. And I'm not saying na lahat ng ginawa kong artwork ever since naging successful na artist ako, I'm thinking about money. Hindi rin naman lahat. Meron din yung para sa akin lang, 'di ba? Pero madalang mabenta yung mga ganun. Nabebenta pa rin actually yun, pero hindi na dahil yun lang yung ginagawa kasi I'm going to places na I can sell art and then may mga artworks ako doon na na-appreciate ng maraming tao, ng masa. I do that. So yun yung nabibili. And yung mga ginagawa ko medyo na dark na art, nakagawa pa rin ako na I'm not thinking na okay lang na hindi mabenta to. You can still do that. Pero dahil I'm selling artwork na na-appreciate ng iba, pwede ko isingit yung ibang artwork ko dun sa, let's say, an event or an exhibit. Tapos, kung magugustuhan din nila yung artwork, nakikita din nila yun. So, dun nila bibilhin. Pero if I'm just making dark art, wala talagang magkakagusto nun outright. Diba? I can be prideful, sabihin ko sa sarili ko, hindi, ito talaga yung gusto ko i-paint, hindi lang ayokong gumawa ng ibang artwork. Okay, pero magugutom ako nun. Which, what actually happened with me in my dark decade, puro dark art lang, puro weird art, surreal art, erotic art yung ginawa ko nung dark decade ko. I just want to be like this bad boy look na yung mga pinipaint ko lang medyo maangas, yung parang surreal, yung mahirap intindihin, yung malalim masyado, or let's say sobrang bastos. Ang dami, lahat yung ginawa ko, guys. Yung sobrang morbid, ganyan. I did all of those and I seldom sold art. Siguro at least less than 3 yung nabenta ko in
sa ganong klaseng style. Which is okay na, pero in 10 years, kung ganon lang kakonti na benta ko, it's not as sustainable as one would think. Kasi yung kinita mo sa isang artwork, 1 month lang, ubus na yun eh. So, even if ganon, umabot pa siya ng 1 month, diba? Pangkain mo lang, pamasahe mo lang, pangbili mo lang ng canvas, ubus na yun. So, it's not that sustainable. So, naging ganon din ako, naging idealistic din ako about how I make artworks na without thinking if may makaka-relate ba dun. Ganun. Of course, right now, I still make art. I'm thinking about that, pero at the same time, I'm still able to be free with my artwork. Ibig sabihin, kahit na iniisip ko yung makabebenta ko ba to, in conceptualizing ang artwork, I'm still able to be free. Ibig sabihin, nagagawa ko pa rin naman yung gusto ko sa art. Pero, di ba? Depende kung anong artwork yun. Ito talaga, wala akong pakialam kung may bili to o hindi. Gagawin ko to kasi gusto ko. Pero itong artwork na, let's say, mga pusa. Maraming tao may gusto nito. Sige, gagawa pa ko maraming ganito. So, something like that lang. You can still make your own art at the same time profit from it, and then at the same time you can have freedom while doing it. Parehas, pwede, both. You can do that both para kumita kayo at hindi kayo magutom. So, nung nasa dark decade din ako, wala talaga akong kapera-pera nun. And I think si God, He doesn't want me to be hungry, and binigyan niya ako ng ganitong kalaking talent, ng ganito kagandang buhay, tapos hindi ako kumikita ng pera. Parang I don't think logical na pabayaan niya ako magutom, di ba? So parang napaisip ako, I must be doing something wrong. So naghanap ako ng paraan para maiba yung perception ko about art, about money. So yun yung ginawa ko. Kasi nung time na yun, talagang minsan pag binanggit mo yung money, about art and money, yung ibang artist magre-react na mukha kang pera, ganun. Hindi naman tungkol sa perang art, ganun. May ganun yung mga artist nun. And yun yung norm noon. Talk of money in the art scene was taboo. Sobrang pagka nasabi mo yung ganun sa ibang artist, parang bakit pera sabi, hindi, art lang tayo. So, sa totoo lang guys, sobrang mali yun. Sobrang wala, alam mo yun, bukod sa, I think hindi na uso yun. Pero dati nung time namin, nung ganung time, sobrang yun yung usapan. May tawag nga sila yung mocha-mocha. Sabi nung isa kong friend sila Alan, sabi na, mocha-mocha lang yan, parang pera-pera lang yan. And I mean, I guess hindi ito yung pinag-uusapan nila like a business-minded person, pero meron talagang parang tabu topic talaga ang money in art noon, yung talagang gusto mong kumita. Pero yun nga, alam mo yun, pero yung sila naman yung mga nagsasabi noon, ano mang trabaho nila, 'di ba? Nagtatrabaho sila sa isang office without having to be a full-time artist. I would bet na mas gusto nila maging full-time artist. Kumikita sila sa art nila. Mas gusto nila kaysa nag-work sila sa office. Tapos minsan na lang sila magpinta. So, huwag kayo masyadong high-minded or masyadong mataas tingin nyo sa sarili nyo na sa tingin nyo, yung art nyo, gagawin nyo lang yun, magmayaman na kayo. Hindi mangyari yun. Diba? Mangyari man yun, maging mayaman ka, pero baka kalimutan mo yung art mo. So, I say both. Gawin mo yung art mo habang nagpapayaman ka by selling your artworks. Ganun. So, yun. And yung iba kasing, yung ibang galit sa pera na artist, either yun nga, mayaman yung parents nila, 'di ba? Or masyado silang mayaman na para sabihin nila na ayoko ng pera gumagawa ako ng art para hindi para sa pera. Kasi siguro mayaman ka na, 'di ba? Hindi ka siguro nagbabayad nga ng rent, yung pamilya mo yung nagbabayad ng rent para sa iyo, 'di ba? So daming dahilan kung bakit ayaw ng tao sa pera. Pero I really can't stress enough na hindi porket meron kang aim na makabenta ng artwork, masama yun as an artist. In fact, kaya ang daming loser artists na ayaw sa pera, galit sa pera, hindi makabenta ng art nila kasi they are just artists. They don't strategize, they're not going to sell their artwork, hindi nila pinag-iisipan yun. Artist lang sila, hindi sila businessman. And you can still be both. Lahat ng naging successful na artist na makikita mo niyang mayaman na may sinabi rin or kahit papaano nag-e-enjoy sa paggawa ng art nila kasi busog sila hindi na sila gutom 'di ba? Nakakain sila sa McDonald's, nakapag-lunch sila, may breakfast sila, may dinner sila, hindi sila gutom. And mas nakaka-inspire yung 'di ba? Yung medyo nakakain ka kaysa naman nagugutom ka. Anong inspiration mo doon? You can use that pero not every day. Magsasawa ka rin maging mahirap. So, if I were you, don't make money a taboo subject when talking about art. Maganda ang pera. You can use it to buy oil paint, you can use it to buy paper, you can use it to purchase other art that it can inspire you. That's what I do sometimes. Pag may extra, you can buy
toys that can inspire to make your own. Alam mo yun? Madami magagawa ang money. So, it's a blessing. It's not a curse.